Anyway, dakuin ho natin ito mga bossing. Yung sinabi mismo ni dating Senador Panfilo Lacson, ito din po, siya din po ang sumuway mga kababayan no? Na siya din po ang nakapansin na binabastos na ang institusyon at binabastos na ang Senado. Pakinggan nyo mga boss. Pag-ako ni Duterte ay hindi. Ito, ayan. Panfilo Lacson, mukhang malakas po si dating Senador Panfilo Lacson, mga bossing. Revelasyon ni Duterte sa Senado, paghamon sa ICC. Nako, hinahamon pa ang ICC. Lalong iiyak dyan si Bato de la Rosa. Siguro sasabihin sa dating Pangulo, sinahamon mo pa, hindi na nga ako magkanda-ugaga dito sa stress na kinakaharap ko Kaliwat kanan, ang tanong sa akin, ICC. No. Kasi mga bossing doon sa grupo nila, si Tobats ang pinaka ramdam mong kabado no? Si Tobats yung pinaka alam mong duwag sa ICC Kahit ano pong sabihin ni Tobats na hindi ako natatakot sa investigasyon ng ICC. Wala kita natin ramdam natin yung pagiging niya aligaga niya ho no? Sabi ni Bagong Pilipinas, Ilocano ako, matapang lang si Coco kung si Mayor Alice. Tuloy, umpisahan natin to Kita ni dating Senator Panfilo Lacson na may mas malalim na dahilan pa ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig sa war on drugs. Para sa buong detalye, kukwento yan ni Kim Mangunay. Isang paghamon sa International Criminal Court o ICC ang nakikita ng dating senador na si Panfilo Ping Lacson. Paano kayang hahamunin? Ako mga bossing, takot nga si dating Pangulong Duterte sa ICC. Iyakan na yung mga DDS dyan. DDS, takot, di ba? Yung idol ninyo. Umamin na kayo. Takot nga sa ICC yung si Duterte. Bakit? Di ba? Biglang tumiwalag nung naramdaman niya, nalaman niya na, kumbaga, hinain na yung reklamo sa ICC, biglang tumiwalag. Kaya yung paghamon, hindi ko lang maintindihan. Alamin pa natin kay Senador Ping Lacson. Kasi iba yung nababasa ko kung bakit umaamin niyang si Duterte, mga kababayan. No? Sa mga revelasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado, sa panayam sa programang Bardagulan sa radyo, posibleng may malalim na dahilan si Duterte kung bakit ito umamin at inako ang mga patayan noong kasagsagan ng war on drugs sa kanyang administrasyon. Baka ayaw kasi talagang sa ICC mapunta. No? Sa Pilipinas na lang. Yan Ang nakikita ko dyan talaga mga kababayan, mas gusto ng dating Pangulong Duterte na makasuhan siya sa Pilipinas. No? Bakit napakadaling humingi ng house arrest, napakadaling humingi ng hospital arrest sa Pilipinas, lalo na mga boss, yung ganyang edad niya, nako. Yung ganyang edad niya, mga kababayan, sasabihin lang, matanda na ako no? Baka pwedeng sa bahay na lang ako ikulong. Di ba? Tuloy. So para sinasadya niyang medyo merong confusion. At isa pa, siguro kaya siya umaamin ng mga tungkol sa death squad and all, tapos babawiin. Opo. Alam mo, meron tayong tinatawag doon sa ICC, yung jurisdiction ng ICC, sa masiyasang bansa, yung principle of complementarity. Ang Paano po yun? principle of complementarity, papasok lang magkakaroon lang ng jurisdiction ng ICC sa kaganapan sa isang bansa na miyembro o kaya dating miyembro na tumiwalag kung hindi umiiral o maandar yung justice system, yung criminal. Ayan, kaya pala walang nagkakaso. Ito si Mark Exage, Kaya pala walang nagkakaso, sa Pilipinas. Pakinggan nyo pa mga bossing. Justice system. Opo. Meaning, kung wala pag-asa talaga yung criminal justice system sa isang bansa, papasok yung ICC. Matatanda ang sinabi ni Duterte na matagal na raw siyang pumapatay ng tao, pero hanggang ngayon ay hindi pa ito sinasampahan ng kaso ng Department of Justice. Yun ang hinaantay nila. Yun ang gusto nila, mga kababayan. I think yun yung hinahamon nila. No? Nasampahan ng kaso siya ng Department of Justice. Pero, nasan ba kasi si
Nasaan si Secretary Boying Remulla, mga kababayan? Bakit hindi sinasampahan? No? Siguro, nasa ICC na. Yung mga reklamo, bakit makikialam pa tayo dyan? Hayaan na natin yan. Para mabawasan naman yung problema sa Pilipinas. Di ba, Ma'am Chris Rose? Sabi ni Luis Aradaza Quijano, walang silbi sa Senado. Kasi ako yun talaga ho ang nakikita ko dyan, mga bossing. Yun ho talaga ang nakikita ko. Sinasadya nila na umamin, sinasadya nila na akuin. Para sa Pilipinas pa lang, magkaso na kayo. No? Para hindi na ako pupunta sa ICC. Kaso po, nandun na talaga lahat. Para saan pa yung pagkakaso sa Pilipinas? At sabi ng Department of Justice Secretary Boying Remulla, hindi kami makikipagtulungan sa investigasyon. Pero, hindi kami pipigil sa pagpasok ng ICC. Takot sila kay Duterte, may bumabaliktad na sila, sabi ni Andrew Tuason. Tuloy. Paliwanag ni Lacson, kapag nagsampa na ng kaso ang DOJ at nagkaroon ng preliminary investigation ng National Bureau of Investigation, ibig sabihin daw ay wala ng jurisdiction ng ICC sa bansa dahil sa pag-iral ng justice system. Tama nga naman. Di ho ba, mga kababayan? Yun ang gusto nila. Kasuhan nyo kami dito. Ayan umaamin na kami sa Senado kung ano-ano na sinabi ng dating Pangulong Duterte. Kasuhan nyo na kami. Si Bato, ano yung pahayag niya nung nakaraan? Tingin ko ho, magagamit sa kanya yung kanyang mga sinabi doon sa Senado. Ganun ang sabi ni Bato. So talagang inuudyokan at binubuyo nila, mga kababayan, nakasuhan po sila sa Pilipinas. Pero, wait lang. Yung mga nagreklamo, rumekta na sa ICC. Para saan pa yung sa Pilipinas? Okay na ito, no? Ayon pa sa dating senador, sa tingin niya ay pinag-aaralan na ng kampo ni Duterte ang mga kaso ng extrajudicial killings gaya ng nangyari sa binatilyong si Kian de los Santos. Merong mga kasong napal sa korte, may na-convict na yung kay Kian de los Santos, convicted yung mga pulis doon. Yeah. So pwede nilang Kumbaga, gusto ang sasabihin nila, yan na, mga convicted na, yung mga kapulisan dyan, yung mga pumatay dyan kay Kian de los Santos, bakit pa ako madadamay? Diba? Ayan na, nandiyan na. Sabi nga niya, kay sa Ontiveros, yung ganong klase, personal yun. No, hindi mo pwedeng ipasa sa akin. Pero mga bossing, ganito ho yan. Napakasimple lang. Tetegihin ba ng mga kapulisan na yun? Kung walang galing doon sa taas? Tetegihin ba ng mga kapulisan na yon kung wala silang plot na sinusunod? O wala silang reward na makukuha? Doon po kumukonek doon sa mastermind. Yun nga po yung ipinakita, no, ni Garma, mga bossing. Na talagang nasa tuktok ho, mga boss. Si Digong sa ilalim, si Bungo, sa kabilang side, si Bato de la Rosa. Doon ho kumukonek yun. Hindi po porket na, saglit lang. Hindi naman siya yung humawak ng gatilyo at tumutok ng barel at kumalabit ng gatilyo. Hindi naman si Duterte. Ngunit, siya yung dahilan kung bakit ginawa nung kapulisan. Pwedeng ganun ho, mga kababayan. Di ho ba? Tuloy natin. meeting depensa yon, pero yung pag nasa ICC na yung kaso, nasasabihin nila, kukwestiyonin nila, wala kayong jurisdiction kasi umiiral yung criminal justice system sa aming bansa. Katunayan, may Kaya walang nagkakaso sa Pilipinas, no? Hindi, kasi naman, rumekta na sila doon sa International Criminal Court talaga. ng mga pulis na nag-implementa. Opo. Without admitting na inalaw nila yun, kaya may imprimatur nila yung ginawa ng mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Dagdag pa ni Lacson, walang pinipiling edad ng batas, kaya may posibilidad pa ring makulong si Duterte kapag napatunayang may sala ito. Pero sa mag-iiyakan yung DDS dyan. Pero ang i-style niyan, mga kababayan, ang gagawing style niyan o estilo, makukulong. Sabay hihingi, house arrest na lang ako. No? Parol na ako kasi ganito, ang tanda ko na
Hindi ko nakakayanin diyan sa loob ng kulungan. Eh, yung mga matatanda niyong mga kasama sa bahay, lumalabas pa ba ng bahay yun? Hindi na ho, hindi na palagala yun. Paminsan-minsan na lang ho, mga kababayan. Kaya kung sakali na sa Pilipinas makasuhan ang dating Pangulong Duterte at sa Pilipinas mahatulan, ending hihingi ng house arrest o hihingi ng hospital arrest, eh mas pumabor pa ho sa kanya. Ayos, nandito lang ako sa loob ng bahay, eh, hindi na naman din ako makapaglibot-libot eh. Hindi na naman din ako punta-punta kung saan-saan eh, di ba? Oh. Sakaling mang magkaroon ng final jurisdiction, pasok pa rin aniya sa parol ang dating Pangulo dahil sa katandaan nito. O, di ba? Yun lang ho ang idadahilan niyang mga yan, mga bossing. Matanda na ako, no? Hindi ko na kaya diyan sa kulungan. House arrest niyo na lang ako. Na napakadali pong aprobahan, mga bossing, dahil kitang-kita niyo naman, matanda na, di ba? Tapos sasamahan pa nung arte na tagilid-tagilid. Napatagilid na lumakad doon sa mautog nila. O, di ba? O, tuloy. Nilinaw naman ni Lacson na ang pag-ako ni Duterte ay hindi nangangahulugang inaamin nito ang mga nagawang pagpatay ng mga pulis noong kasagsagan ng war on drugs. Ibig sabihin daw nito ay inako lamang ng dating Pangulo ang responsibilidad bilang pinuno sa kanyang nasasakupan. Samantala nanawagan naman sa publiko si Lacson na naway maging maayos at matahimik ang paggunita ng undas ngayong araw. Ako si Kim. Ayun. Kaya mga bossing, doon tayo, rekta tayo doon sa ICC. Huwag kayo mag-alala. No? Doon sa mga nagtatanong, bakit Mark Ramos, ICC ka ng ICC? Bakit hanggang ngayon wala pa? Huwag kayo mag-alala. Ganyan din yung sinasabi nyo kay Kibuloy. Di ba? Sabi nyo, Mark Ramos, sabi mo, mauhuli na si Kibuloy. Sabi mo, matatapos na ang pagtatago ni Kibuloy. Bakit hindi pa? O, kayo naman ang tatanungin ko ngayon. Nasaan na yung Kibuloy ninyo? Nasaan na yung sipoon ninyong Kibuloy? Diba nandun sa loob? O, etong sa ICC, antay-antay lang. No? Sabi nga ni dating Senador Trillanes, naipasa na o yung transcript.